ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines at hihingi tayo ng updates. Magandang umaga, Colonel Christian po sa DCWB. Magandang umaga, Sir Christian, and magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DCWB. Colonel, unang-una, kumusta po yung operasyon at ginagawang pagtulong ng Armed Forces of the Philippines doon sa mga naapektuhan ng malakas sa lindol dyan sa Mindanao? Well, sir, no, continuous po no yung pag-deploy ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Under po ito ng pagkumpas ng ating Office of the Civil Defense. So pagkaganyan naman, Sir Christian, no, talaga naman pong nasa front lines ang ating kasundaluhan. So noon pong nangyari yung lindol, agad pong nag-mobilize yung mga tropa po natin sa nearest po na area, no, ang ating mga brigades in the area and ang ating unified command nandyan din po. Tulong-tulong po, sir, no, pati po yung ating Air Force, nag-deploy po tayo ng ating air assets to look at the situation. So while lahat po ito ay sinisynchronize ng OCD, patuloy po yung AFP, sir, with all the operations, deploying our skilled personnel and all our equipment po, sir, para po matulungan po yung ating mga kababayan na tinamaan po nitong nakaraang lindol. Tama ba, Colonel, lahat ng ating tauhan na pwedeng gamitin, maging yung assets, ay pinagagamit natin sa pamahalaan para lalo na dun sa paghahatid ng tulong, Colonel, ano? Yes, sir, no. Pagkaganyan naman po talaga, sir, priority po talaga natin yung welfare ng ating mga kababayan. So in these scenarios po, yung skilled personnel natin, dinedeploy na po natin agad yan, sir. Yung mga lahat po ng meron tayong specialization in terms of humanitarian assistance and disaster response. And lahat po ng equipment natin as well as our assets, all hands on deck po tayo dito, sir, para pagtulong po dito sa mga apektado po nitong nakaraang lindol. Pero Colonel, meron bang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na naapektuhan din nung lindol? Dahil malamang meron din tayo mga tauhan na sundalo na dyan na namamalagi at dyan nakatira yung kanilang pamilya. Yes, sir, no. Sa ngayon ina-assess natin kung ano yung damage na nangyari po doon sa ating mga kampo diyan sa area. But nonetheless po, meron po kasi tayong protocols that are in place diyan, sir, pagkaganyan po. Meron na po tayo talagang for deployment. Meron din po tayong mga nearby po na mga troops on the ground na agad pong rumeresponde kung ang isang area po ay declared po na biktima din, pati po ang ating mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. But at this point in time, sir, lahat naman po nung mga troops natin na nandiyan po, even in the areas, sir, nag-deploy naman po sila immediately nung nangyari po yun, sir. Ayun. Eto, mag-move on lang ako ng konti, Colonel. Itong mga nakalipas sa araw, lalo na bago mag-independence day, may mga umuugong na di umano'y destabilization plot at meron daw di umanong threat within the ranks. Paki-address na nga to, Colonel, kayo na po ang maglinaw para sa ating mga kababayan. Sir, ito po ay ulit po naming pinabubulaanan na within the ranks of the Armed Forces of the Philippines po, we remain to be a professional organization. We are united po, no? And andyan po yung strict adherence natin sa Constitution and ang loyalties po natin ay nandyan po sa ating watawat. So pinakita na natin to, Sir Christian, no, mga nakaraang mga nagdaan na may ganyan din pong mga ugong-ugong, no, na magkakaroon nga po ng movement, may rally and all. And pinakita po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang aming professionalism through all of these milestones na dinaanan natin. And as we have celebrated po itong 128 na Araw ng Kalayaan, sir, again, sir, we have shown the professionalism of our troops. In fact, we have joined po the nation in celebrating na po itong ating Araw ng Kalayaan. And we renew our oath na patuloy po namin gagampanan ang aming misyon at ang focus po namin isang pagtulong po sa ating mga kababayan, lalo na nga po na meron tayong kinakaharap ngayon na ito pong nakaraang lindol po, no. So andyan po yung focus natin sa pagtulong, sa pag-deploy natin to our missions, and of course yung patuloy po natin, no, na pagbantay sa ating soberenya as we are being deployed
in different areas, Mm. particularly in the West Oh, Philippine Sea. Colonel, may mga kumalat din sa social media na ginagamit yung picture ni General Bronner at merong mga statement na ginagamit. May fake news kayong binabanggit na kumalat sa social media. Tama ako, Colonel? Meron po kasi mga naglalabas po ng imahe ng ating Mm. Chief of Staff, and naglalabas po ng mga ibang connotations Mm. sa mga posts po. Hindi lang po 'yan, may mga posts din po na seemingly altered Mm. using artificial intelligence, yung mga images po Mm. nag-iiba po yung context ng mga pangyayari Mm. based on images that are being portrayed. So ito naman po ang paalala natin sa ating mga kababayan, Sir Mm. Christian, Mm. is doon po sila sa mga official channels Yes. mag-ano po maging na kumuha po ng Ng tamang impormasyon. Mm. impormasyon. So sa lahat po ng 'yan, ang inyong Armed Forces of the Mm. Philippines page po, we make sure po that we clarify certain issues and of course bring out the truth Mm. every time po na may mga ganyan pong mga Oo. lumalabas po na kahina-hinala o mayroon pong mali o Mm. meron pong hindi po magandang Mm. connotation na inilalabas Oo, po. oo. Colonel, doon naman sa Senate, dahil ang binabanggit na NBI, meron daw silang intel na merong banta doon sa Senado. However, ang pulisya naman ang binabanggit, wala silang beripikadong impormasyon. Sa ngayon, bagamat sila ay nakamasid at nagbabantay sa lahat ng impormasyon, sa panig ba ng AFP, may natatanggap din bang report o intel ang mga kasundaluhan kaugnay ng banta sa Senado dahil sa kaguluhan dyan ngayon? Well, basically, sir, sa mga ganyan naman po, meron po tayong front agencies for different scenarios po. So for law enforcement, andyan po ang ating Philippine National Police. Mm. Ang Armed Forces of the Philippines po, sir, meron po tayong deployment talaga dyan po sa Senado. Mm. Meron po tayong Marines, but ang Marines po natin dyan, ang role po nila is perimeter defense po. Mm. So with that po, kapag may mga ganyang pong sitwasyon, we leave it pa rin po sa PNP for the law enforcement function. But kung kinakailangan po na mag-augment ang inyong Sandatahang Lakas ng Mm. Pilipinas, lagi po kaming naka-ready to augment the PNP po and other agencies na rin, sir, in whatever means necessary na kailanganin po ang tulong ng inyong Sandatahang Lakas ng Ayun, Pilipinas. understood naman. Pero speaking of Senate nga pala, Colonel, kumusta yung yung nakabinben na promotion ng ilang general diyan sa AFP? Paano yung posibleng gawing pamamaraan ng AFP kung ganito nga pending pa rin at nagpapatuloy pa rin yung girian diyan sa Senado? Well, ang position po natin dito, yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we fully respect nga po yung constitutional role po ng ating Commission on Appointments. And of course, ito pong proseso governing the promotions of us officers po. Mm. So with this, sir, we are transparent po about the operational impact nito, Mm. and we look forward para po ma-resolve na po ito and the current legislative situation so that ito pong ating mga deserving officers can be formally confirmed in their positions na po, sir. Oo. Colonel, pasensya na. Ilan nga ito ulit at kailan yung kanilang kaarawan? Sir, 5 po itong Mm. mga generals na affected, and they are occupying significant positions within with the AFP po. Ito nga pong delay in their formal confirmation affect not just their personal advancement but yung institutional readiness and structure po of the AFP units na nililid po nila. Iba-iba po ito, sir, but kailangan kasi, sir, yung a year po Oo. ang confirmation nila a year before they actually retire. Mm. So tinitingnan natin ito, sir, and I know na ito nga pong remedies are being done in place para po matuloy na po itong confirmation. And it is our hope po na matuloy na po din ito sa lalong madaling Oo, panahon, naku, sir. at mukhang maraming apektado ng kaguluhan dyan sa may Senado. At again, katulad niya ng banggit nyo, sana naman ay matapos na para wala nang problema at maaksyonan lahat ng dapat gawin. Anyway, Colonel, maraming salamat po at ingat po kayo. Mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines.
Maraming salamat, Christian. And i-remind ko lang, Christian, no, na other than ito pong celebration natin ng 128th araw ng ating kalayaan, parating na rin po yung anniversary ng win natin dyan sa arbitral ruling sa United Nations Convention of the Law of the Sea. And harinawa po ay magkaisa po ang mamamayang Pilipino na gunitain po natin ang ating pagkapanalo dyan po sa arbitral ruling. So, ano lang po natin ang ating stand dito, ang ating karagatan, ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Alamin po natin, ipaglaban at atin pong suportahan. Maraming salamat po, Christian. Maraming salamat po, Colonel Francel Margaret Padilla. Yan po ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magbabalik po. Hilingan, walang pinopro